isang pambihirang pangyayari na nag-udyok sa gobyerno ng Alemanya na gumawa ng isang apurahang ulat. Isang nakakagulat na pangyayari ang nagtulak kahit sa gobyerno ng Alemanya na bumuo ng isang madaliang ulat. Ang mga matatandang kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan sa Alemanya na karaniwang naglalakbay lamang sa Switzerland at France ay biglang nagsimulang bumili ng mga tiket sa eroplano patungong Pilipinas. At hindi lang iilan, kundi libo-libo sa kanila ang sabay-sabay na kumilos. Ang mga sumunod na nangyari matapos nilang tumapak sa lupa ng Pilipinas ay yumanig sa buong lipunang Aleman. Ang salaysay na ito ay batay sa isang tunay na kwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like at mga komento ay magiging malaking tulong upang maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mas maraming nakakaantig na kwento. Noong tagsibol ng 2025, nasaksihan ng mga empleyado ng isang kilalang travel agency sa Berlin ang isang di pangkaraniwang pangyayari. Ang mga matatandang Aleman mula sa mataas na lipunan na dati-rati kontento na sa mga bila sa Switzerland o mga cruise sa Mediterranean ay biglang nagtatanong tungkol sa mga flight patungong Pilipinas. Sa una, inakala nilang ito ay dahil lamang sa kasikatan ng kulturang Pilipino, ngunit malayo ito sa katotohanan. Hindi makapaniwala ang mga empleyado ng travel agency sa kanilang naririnig. Isang dating ministro na nasa edad 70 na ang nagsabing gusto niyang maranasan ang Metro Rail Transit MRT ng Maynila. Mayroon ding nagsabing mas gusto nilang bisitahin ang mga tradisyonal na palengke kaysa sa mga Michelin-starred na restaurant. Ang mas nakakagulat pa, sa loob lamang ng 1 o 2 araw, dumagsa ang ganitong uri ng mga kahilingan. Isang salita ang palagi nilang binabanggit, kumpirmasyon. Nais nilang personal na makita at kumpirmahin kung gaano kaorganisado at katatag ang lipunang Pilipino. Hindi ito isang simpleng bakasyon, kundi isang paglalakbay para sa panlipunang pag-aaral. Si Friedrich Schmidt, isang dating ministro ng pananalapi ng Alemanya, ay nagsabing matapos niyang mabasa ang sunod-sunod na ulat sa German media tungkol sa sistema ng lipunang Pilipino, nais niya itong personal na makita kung totoo. Ganito rin ang sentimiento ng kanyang mga kaibigan, mga chairman ng bangko at mga kumpanya sa pagmamanupaktura, pati na rin mga propesor sa universidad, ay nagsimulang magplano ng kanilang paglalakbay sa Pilipinas. Nagimbal ang mga high-end na travel agency sa Berlin. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan nila na makatanggap ng ganitong uri ng mga konsultasyon sa paglalakbay. Hindi nila alam kung paano tutugunan ang mga kliyenteng tumatanggi sa mga pribadong eroplano at 5 bituing hotel, at sa halip ay nais maranasan ang pampublikong transportasyon at mga karaniwang ospital. Dumating sa punto na kinailangan nilang bumuo ng mga bagong-bagong travel package. Ang mas kapansin-pansin ay ang edad ng mga kliyenteng ito. Karamihan ay nasa pagitan ng 60 hanggang 80 taong gulang, at marami sa kanila ay bihirang maglakbay sa ibang bansa. Ang biglaang interes ng mga lider na ito na itinuturing na mga haligi ng lipunang Aleman sa isang paglalakbay sa Asya ay nakatawag ng pansin. Sinimulan din ng mga opisyal ng gobyerno ng Alemanya na masusing subaybayan ang sitwasyon. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang sabay-sabay na pagtungo ng mga lider ng lipunan sa Pilipinas ay maaaring may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang simpleng paglalakbay. Lihim na nakipag-ugnayan ang German Ministry of Foreign Affairs sa Embahada ng Pilipinas upang alamin ang sitwasyon. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang dokumentaryo tungkol sa Pilipinas na isinahimpapawid ng ARD, ang pampublikong broadcast network ng Alemanya.
Ang programang pinamagatang Ang Himala ng Asya, ang sistema ng lipunang Pilipino ay naging usap-usapan sa mataas na lipunan ng Alemanya at pumukaw sa kanilang pagnanais na personal itong mapatunayan. Ang mga bahagi tungkol sa digital na sistema ng pamamahala at ang kahusayan ng serbisyong medikal sa Pilipinas ang partikular na nakakuha ng kanilang atensyon. Nagulat ang mga Aleman na nakapanood ng programa. Ayon dito, hindi lamang isang teknolohikal na powerhouse ang Pilipinas, kundi ang buong sistema ng lipunan nito ay mas mahusay pa kaysa sa Alemanya. Ang kanilang sistematikong pagtugon sa pandemyang COVID-19 at ang mabilis na proseso ng paggawa ng desisyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga intelektuwal na Aleman. Nataranta ang industriya ng turismo sa Alemanya. Sa loob lamang ng isang linggo, umabot sa mahigit 3,000 ang mga booking patungong Pilipinas. Ang mas nakakagulat ay ang profile ng mga nag-book. Halos lahat sila ay kabilang sa nangungunang 0.1% ng lipunang Aleman. Maging ang mga dating CEO ng BMW at Mercedes-Benz, ang pinakamalalaking kumpanya ng sasakyan sa Alemanya, ay kasama sa listahan. Ang kanilang average na edad ay 68 at karamihan sa kanila ay hindi pa nakapaglakbay sa Asya. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang kanilang mga hiling sa paglalakbay. Karaniwan, ang ganitong uri ng mga kliyente ay humihiling ng mga pribadong jet, pinakamagarang hotel, at personal na tour guide. Ngunit ang mga nais pumunta sa Pilipinas ay humiling ng kabaligtaran. Nais nilang sumakay sa economy class ng mga komersyal na flight at mas gusto ang mga business hotel kaysa sa mga luxury suite. Ang kanilang itineraryo ay kakaiba rin. Wala silang interes sa mga sikat na pasyalan tulad ng Intramuros o Palawan. Sa halip, nais nilang bisitahin ang mga istasyon ng MRT, mga pampublikong palengke, mga karaniwang ospital, at mga tanggapan ng gobyerno. Kinailangan ng mga empleyado na makipag-ugnayan sa mga pampublikong ahensya sa Pilipinas para humingi ng pahintulot sa pagbisita. Ang mga tour guide ay kinailangan ding sumailalim sa bagong pagsasanay. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay hindi na maging gabay sa mga pasyalan, kundi magpaliwanag tungkol sa mga sistema ng lipunan. Maging ang Department of Tourism Office sa Alemanya ay naguluhan. Karaniwan, humigit kumulang 20,000 Aleman ang bumibisita sa Pilipinas taon-taon. Ngayon, sa loob lamang ng isang buwan, halos kalahati na ng bilang na iyon ang nag-book at hindi tradisyonal na turismo ang kanilang hanap. Mahigpit na binantayan ng gobyerno ng Alemanya ang sitwasyon dahil ang malawakang paglalakbay ng mga lider ng lipunan ay maaaring magkaroon ng diplomatikong implikasyon. Nagpadala ang German Ministry of Foreign Affairs ng di formal na abiso sa gobyerno ng Pilipinas at nagtatag ng isang sistema ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pinakainteresante ay ang motibasyon ng mga nag-book. Ang kanilang layunin ay hindi lamang simpleng pagkamausisa, kundi isang paghahambing na pag-aaral sa lipunang Aleman. Sinabi ng isang dating ministro ng ekonomiya na matapos basahin ang isang ulat na nagsasabing ang digital government system ng Pilipinas ay 10 taong mas abante kaysa sa Alemanya, nais niya itong personal na makita. Nagsimula na ring magulat ang German media tungkol dito. Ang Bild ay naglathala ng isang headline, ang pagkahumaling ng mga elitistang Aleman sa Pilipinas. Ang Der Spiegel ay naglabas ng isang malalim na ulat na pinamagatang ang mga lider ng Alemanya ay natututo mula sa Asya. Namangha ang mga staff ng travel agency
sa seryosong pananaw ng kanilang mga kliyente, ang mga taong dati-rati naglalakbay para magpahinga ay biglang naging mga social scientist na walang tigil na nagtatanong tungkol sa sistema ng transportasyon, kalusugan, at serbisyong administratibo ng Pilipinas. Sa sandaling tumapak ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Alemanya sa lupa ng Pilipinas, nagsimulang magbago ang kanilang pananaw sa mundo. Para sa kanila, nasanay sa siksikan at mga problema sa Berlin-Brandenburg Airport, ang Ninoy Aquino International Airport ay isang ganap na ibang mundo. Wala pang 5 minuto mula sa kanilang paglabas sa gate, nagsimula ng magkaragay ng lamat ang kanilang pagmamalaki sa Alemanya. Abril 15 na 2025, alas 2 ng hapon, isang eroplano ng Lufthansa ang lumapag sa NAIA. Lulan nito ang unang batch ng 42 na Aleman mula sa mataas na lipunan. Kalahati sa kanila ay mahigit 5 taong gulang at karamihan ay unang beses bumisita sa Pilipinas. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, nagsimula ng magbago ang kanilang mga ekspresyon. Pagpasok nila sa loob ng terminal, ang tanawin ay higit pa sa kanilang inaasahan. Malalawak na salamin na bintana, makintab na sahig, at isang malinis at modernong disenyo ang bumungad sa kanila. Napahinto si Heinrich Müller, isang dating ministro ng ekonomiya, at lumingon sa paligid. Naalala niya ang mga taon ng paghihirap dahil sa mga pagkaantala sa konstruksyon at mga problema sa pasilidad ng Brandenburg Airport. Ngunit iba ang NAIA, lahat ay tumatakbo ng perpekto. Habang naglalakad patungo sa immigration, natanggap nila ang kanilang unang pagkabigla. Ang mga automated e-gates ay bukas para sa lahat at karamihan sa mga pasahero ay mabilis na dumadaan gamit ang mga makina. Ang sistemang ito, na nasa trial phase pa lamang sa Alemanya, ay pang-araw-araw na sa Pilipinas. Nag-atubili sandali si Thomas Schneider, dating CEO ng BMW, sa harap ng isang e-gate. Humanga siya sa user interface na madaling gamitin kahit para sa isang dayuhang hindi marunong magtagalog. Ang suporta para sa maraming wika, Ingles, Hapones, at iba pa ay napakahusay. Sa baggage claim area, naghihintay ang kanilang ikalawang pagkabigla. Isang malaking screen ang nagpapakita ng real-time status ng mga bagahe. Ang conveyor belt ay gumagalaw ng tahimik at maayos. Ang mga problemang tulad ng nawawalang bagahe o pagkaantala na karaniwan sa Frankfurt Airport ay tila imposible dito. Ngunit ang pinakanakamamangha ay ang serbisyo ng mga empleyado ng paliparan. Ang mga staff sa information desk ay matatas mag-Ingles sa pagsagot ng mga tanong. Ang mga janitor ay agad na nililinis ang sahig matapos dumaan ang mga pasahero. Ito ay isang antas ng serbisyo na bihirang makita sa mga paliparan sa Alemanya. Ang mga pasilidad sa loob ng airport ay nagpahanga rin sa kanila. Libreng wifi, mga charging station, at iba't ibang convenience ay sagana. Ang laki at pagkakaiba-iba ng mga brands sa duty-free area ay mas nakahigit kaysa sa alinmang paliparan sa Europa. Sigurado ka bang nasa Asya tayo? Bulong ni Peter Wagner, dating Pangulo ng German Banking Association, sa kanyang kasama. Ang modernisasyon ng mga pasilidad at ang kahusayan ng operasyon ay malayong mas mataas kaysa sa pinakamahuhusay na paliparan sa Europa. Habang papunta sila sa airport link papuntang transportasyon, dumating ang kanilang ikatlong pagkabigla. Ang mga escalator at walkway ay tila walang katapusan, malinis na parang bago. Ang mga signage ay napakalinaw at madaling sundan kahit para sa mga dayuhan. Sa platform ng shuttle bus, naghihintay ang huling pagkabigla. Ang mga bus ay dumating sa eksaktong oras. Ang loob nito ay mas moderno
kaysa sa mga high-speed train ng Alemanya na may maluluwag na upuan at kaunting ingay. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang mga stereotype ng mga elitistang Aleman tungkol sa Pilipinas ay ganap na nawasak. Ang imahe ng isang developing country ay naglaho. Sa halip, ang kanilang nasaksihan ay isang sistemang mas abante pa kaysa sa Alemanya. At ang kanilang pagkabigla ay nagsisimula pa lamang. Ang ipinagmamalaki ng Alemanya, ang kaayusan ng kanilang autoban, ay tila naglaho sa harap ng mga highway ng Maynila nang pumasok ang kanilang airport bus sa Skyway. Isang panibagong alon ng pagkabigla ang sumalubong sa mga pinakamakapangyarihang Aleman. Ang kultura sa kalsada ng Pilipinas ay ganap na iba sa kanilang inaasahan sa Asya. Sa simula, walang masyadong pansin na nakatingin sa labas ang mga Aleman habang tinatahak ng bus ang daan mula NAEA patungong lungsod. Ngunit nang umakyat ito sa Skyway, ang kanilang mga mata ay nagsimulang maging seryoso. Mula sa itaas, natanaw nila ang Port of Manila na ang laki ay tila hihigit pa sa pantalan ng Hamburg. Idinikit ni Klaus Hartmann, isang dating ministro ng transportasyon, ang kanyang mukha sa bintana upang pagmasdan ang mga pasilidad ng pantalan. Ang organisadong pagkakaayos ng mga crane at ang sistematikong paglalagay ng mga container van ay hindi lamang kapantay, kundi tila mas moderno at mas mahusay pa kaysa sa sistema ng pamamahala sa mga pantalan ng Alemanya. Pagpasok sa sentro ng lungsod tulad ng Bonifacio Global City, BGC, nagsimula ang unang sorpresa. Ang mga nagtataasang gusali at condominium complex ay tila walang katapusan, isang tanawin na bihira sa Alemanya. Ngunit ang mas nakamamangha ay ang pagkakaroon ng mga parke at luntiang espasyo sa pagitan ng mga malalaking gusaling ito. Si Dietmar Meyer, dating CEO ng Mercedes-Benz, ay humanga sa laki ng mga residential complex. Ang mga malalaking komunidad na kayang magpatira ng libu-libong tao ay idinisenyo bilang isang kumpletong lungsod. Mga tindahan, paaralan, ospital, at parke ay lahat nasa loob ng walking distance na nagpapakita ng isang maayos na urban planning. Nang ibaling nila ang kanilang tingin sa mga kalsada, isa pang pagkabigla ang naghihintay. Sa kabila ng dami ng sasakyan, ang daloy ng trapiko ay maayos at organisado. Ito ay isang antas ng disiplina na bihira kahit sa autoban ng Alemanya. Ang paglipat ng linya ay maayos at ang sistema ng traffic light ay napakahusay. Ang pinaka-nakamamangha ay ang pagkakasundo ng pampubliko at pribadong sasakyan. Ang mga bus lane ay perpektong nakahiwalay at ang mga bus ay dumarating sa tamang oras. Ito ay isang sistema na maraming lungsod sa Alemanya ay hindi pa rin nagagawang maipatupad ng maayos. Kung isasaalang-alang ang density ng populasyon ng Maynila, ang kaayusang ito sa trapiko ay isang himala. Bulong ni Peter Wagner, sa malalaking lungsod tulad ng Berlin o Hamburg, malubhang trapiko ang nararanasan tuwing rush hour, ngunit iba ang Maynila. Ang tanawin sa paligid ng mga pasukan ng MRT at mga bus stop ay nagpahangga rin sa kanila. Ang mga mamamayan ay matiyagang pumipila kapag dumating ang bus o tren. Hinahayaan muna nilang makababa ang mga pasahero bago sila sumakay. Ang ganitong civic consciousness ay huwaran kahit sa Alemanya. Ang itsura ng mga commercial district sa tabi ng kalsada ay kahanga-hanga rin. Ang mga signage ay sistematikong pinamamahalaan at ang mga harapan ng gusali ay pinananatiling maayos. Ito ay malaking kaibahan sa ilang lugar sa Alemanya kung saan ang magugulong signage ay sumisira sa itsura ng lungsod.
Ang pinakanakagugulat ay ang disenyo ng mga kalsada na nakasentro sa mga pedestrian. Bawat pedestrian lane ay mayroong audio guide para sa mga may kapansanan sa paningin. Ang mga bangketa ay ganap na nakahiwalay sa mga kalsada at ang mga rampa para sa mga naka-wheelchair ay nasa lahat ng dako. Ang antas nito ay lumampas pa sa mga pamantayan ng barrier-free city design ng Alemanya mula sa isang tulay na tumatawid sa Ilog Pasig. Ang tanawin ng skyline ng Maynila sa gabi ang nagbigay sa kanila ng huling pagkabigla. Ang mga nagtataasang gusali sa magkabilang pampang ay kumikinang sa liwanag. Ito ay mas kahanga-hanga at moderno kaysa sa sentro ng Frankfurt o Munich. Sa loob ng mahigit 1 oras na biyahe mula sa airport patungo sa hotel, ganap na nagbago ang pananaw ng mga elitistang Aleman tungkol sa Pilipinas. Napatunayan nila na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang umuunlad sa ekonomiya, kundi isang bansang abante na lumampas pa sa antas ng Alemanya sa larangan ng urban planning, sistema ng transportasyon, at maging sa civic consciousness. Para sa mga pinakamakapangyarihang Aleman na sanay sa mga luma ng pasilidad at madalas na aberya ng Berlin-U-Bahn, ang sandaling pagsakay nila sa MRT ng Maynila ay isang ganap na pagdurog sa kanilang pagmamalaki. Ang sistema ng pampublikong transportasyon ng Alemanya na dati nilang ipinagmamalaki bilang world class ay naging kulimlim sa harap ng Pilipinas. Ikalawang araw, 9:09 ng umaga, ang grupo ng mga Aleman ay sumubok sumakay sa MRT mula sa isang istasyon sa BGC. Para sa kanila, na halos buong buhay ay sumasakay lamang sa mga pribadong sasakyan o jet, ang MRT ay isang bagong karanasan, ngunit nanaig ang kanilang pagkamausisa. Mula pa lang sa pasukan ng istasyon, nagsimula na ang sorpresa. Ang mga escalator ay umaabot hanggang sa ilalim at lahat ng pasilidad ay malinis na parang bago. Ito ay salungat sa madilim at mamasa-masang kapaligiran ng Berlin-U-Bahn. Ang pinakanakamamangha ay ang pagkakaroon ng mga elevator sa bawat istasyon para sa mga may kapansanan at matatanda. Pagdating sa platform, si Ingrid Schiller, isang dating ministro ng Social Affairs, ay hindi napigilang humanga. Ang buong platform ay maliwanag at ang sahig ay kumikinang na parang marmol. Ito ay malayong malayo sa madilim na kapaligiran ng Berlin-U-Bahn, ngunit ang pinakanakagulat ay ang sistema ng impormasyon. Sa mga electronic display, malinaw na nakasulat sa Tagalog at Ingles ang eksaktong oras ng pagdating ng susunod na tren. Ang mga anunsyo ng pagkaantala o pagkansela na karaniwan sa Alemanya ay hindi makita dito. Lahat ay tumatakbo ng may katumpakan ng isang relo. Ang mga linyang nakaguhit sa sahig ng platform ay nagpahangga rin sa kanila. Ang mga tao ay kusang pumipila. Pagdating ng tren, kumakalat sila sa magkabilang panig upang bigyang daan ang mga bababa. Ang ganitong kaayusan ay huwaran kahit sa Alemanya. Nang dumating ang tren, dumating ang ikalawang pagkabigla. Ang itsura ng tren ay mas moderno pa kaysa sa mga pinakabagong tren sa Alemanya. Ang streamlined na disenyo at malinis na labas ay maihahalin tulad sa isang luxury car. Pagbukas ng pinto, mas nakamamangha ang loob, maluwag at komportable, na may maayos na pagkakaayos ng mga upuan at mga safety feature. Ang mga priority seat ay malinaw na minarkahan at makikita ang mga kabataang kusang nagpapaubaya ng kanilang upuan. Si Thomas Schneider, ang dating CEO ng BMW, ay humanga sa kalinisan sa loob ng tren. Walang makitang dumi o basura sa sahig at ang mga upuan ay parang bago.
Ang mga graffiti at sirang pasilidad na karaniwan sa Berlin ay wala dito. Ang pinakanakamamangha ay ang asal ng mga pasahero. Kahit nag-uusap, mahina ang kanilang boses. Karamihan ay tahimik na nagbabasa o gumagamit ng kanilang telepono. Walang sumisigaw sa telepono o kumakain. Ang ganitong civic consciousness ay bihira sa malalaking lungsod ng Alemanya. Ang katumpakan ng operasyon ng MRT ay kahanga-hanga rin. Ang mga tren ay dumarating at umaalis sa eksaktong oras. Ang mga biglaang signal failure o pagkaantala ay tila imposible. Sa isang transfer station, dumating ang kanilang ikatlong pagkabigla. Kahit na ito ay isang komplikadong istasyon kung saan nagtatagpo ang maraming linya, ang mga signage ay napakalinaw at madaling sundan. Ang mga ruta ay nakahiwalay sa pamamagitan ng kulay na ginagawang mas madali ang paglipat. Ito ay mas maginhawa kaysa sa komplikadong transfer system ng Frankfurt Central Station. Ang mga convenience sa loob ng istasyon ay nagpahangga rin sa kanila. Malinis na banyo, convenience store, botika, at maging mga ATM ay naroroon. Naintindihan nila na ang istasyon ng MRT ay hindi lamang isang pasilidad ng transportasyon, kundi isang espasyo para sa pamumuhay. Ito ay hindi lang transportasyon. Ito ay bunga ng edukasyong panlipunan, sabi ni Hans Bauer, isang dating pinuno ng German Railway Authority. Para sa kanya, mas kahanga-hanga ang antas ng kamalayan ng mga mamamayan kaysa sa kahusayan ng mga pasilidad. Matapos ang halos isang oras na karanasan sa MRT, ang grupo ng mga elitistang Aleman ay nanatiling tulala. Napatunayan nila ang isang katotohanan. Ang kanilang ipinagmamalaking world-class na pampublikong transportasyon ay malayo ng nahuhuli kumpara sa Pilipinas. At ang kanilang pagkabigla ay lalala pa. Ito ang sandali kung kailan gumuho ang pagmamalaki ng Alemanya sa kanilang sistema ng kalusugan. Para sa mga pinakamakapangyarihang Aleman na sanay maghintay ng ilang araw para sa isang appointment sa ospital, ang kanilang karanasan sa isang ospital sa Pilipinas ay isang revolusyon sa medisina. Ang makumpleto ang lahat ng pagsusuri sa loob ng 2 oras ay isang bagay na hindi nila maipaliwanag sa salita. Sa ikatlong araw, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nakaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib si Rudolf Haas, isang miyembro ng grupo at dating board member ng German Federal Bank. Ang 72 taong gulang na dignitaryo ay may history ng high blood pressure at diabetes, kaya nag-alala ang lahat. Agad siyang dinala ng kanilang tour guide sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Bago pa man makarating sa emergency room, puno ng pag-aalala ang mga Aleman. Nagduda sila kung makakatanggap ba ng maayos na pangangalaga ang isang dayuhan sa isang ospital sa Pilipinas. Ngunit mula sa sandaling tumapak sila sa ospital, ganap na nagbago ang kanilang pananaw. Sa pasukan pa lang ng emergency room, nagsimula na ang sorpresa. Ang staff sa registration ay matatas mag-Ingles at agad na nag-ayos ng isang interpreter na marunong mag-German. Sa Alemanya, kailangan pa ng advance booking para sa serbisyong ito, ngunit sa Pilipinas, on the spot itong naibigay. Ang bilis ng proseso ng registration ay nakagulat sa kanila. Ang pag-input ng impormasyon ng pasyente, pag-verify ng insurance, at pag-schedule ng konsultasyon ay natapos lahat sa loob ng 10 minuto. Sa Alemanya, ang pag-verify pa lamang ng insurance ay aabutin na ng 3 minuto. Sa waiting area, dumating ang kanilang ikalawang pagkabigla. Maging ang emergency room ay komportable na parang lobby ng hotel. Malinis na upuan, maliwanag na ilaw, at tahimik na kapaligiran
ang nagpakalma sa pagkabalisa ng pasyente. Ito ay salungat sa masikip at maingay na emergency room sa Alemanya ng oras na para sa konsultasyon. Isang ikatlong sorpresa ang naghihintay. Ang doktor na sumuri sa kanya ay nag-aral sa Alemanya kaya nakakapagsalita siya ng German. Ang mas nakamamangha ay ang kanyang profesionalismo. Sinuri niya ng mabuti ang medical history ng pasyente at tiningnan pa ang interaksyon ng kanyang mga gamot sa Alemanya. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay dumating sa proseso ng pagsusuri, ECG, chest x-ray, blood test, at CT scan. Lahat ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa Alemanya, ang pag-book pa lamang ng CT scan ay aabutin ng ilang linggo. Ang mga resulta ay agad ding lumabas. Kaya't naging napakabilis ng diagnosis. Ito ay hindi serbisyong medikal. Ito ay isang revolusyong medikal. Bulong ni Maria Schmidt, isang dating undersecretary ng health, sa kanyang mga kasama. Sinabi niya na kahit ang mga pinakamahuhusay na university hospital sa Alemanya ay hindi kayang gawin ang mga pagsusuri ng ganito kabilis. Ang kabaitan ng mga medical staff ay nagpahangga rin sa kanila. Ang mga nurse ay maingat na inaalagaan ang pasyente at matiyagang sinasagot ang mga tanong ng pamilya. Ito ay isang perpektong halimbawa ng patient-centered care. Sa kabutihang palad, walang malubhang problema. Ang diagnosis ay pansamantalang sintomas dahil sa pagod sa biyahe at jet lag. Nagreseta ang doktor ng gamot na maaari niyang ipagpatuloy inumin kahit pagbalik sa Alemanya. Sa parmasya, naranasan nila ang ika-4 na sorpresa. Isang parmasyutiko ang nagpaliwanag ng pag-inom ng gamot sa wikang German. Ang label ng gamot ay mayroon ding German translation. Sa proseso ng pagbabayad, dumating ang huling pagkabigla, ang kabuuang bayarin, kabilang ang emergency consultation. Lahat ng tests at mga gamot ay halos 10% lamang ng gastos sa Alemanya. Kahit walang German insurance, ang presyo ay napakamakatwiran. Sa sandaling iyon, napatunayan nila na sa accessibility ng healthcare, malayong mas mahusay ang Pilipinas. Pag-alis sa ospital, hindi makapagsalita ang mga elitistang Aleman. Mula registration hanggang discharge, 2 oras lamang ang lumipas. Ito ay isang bilis na imposible sa Alemanya. Mula sa profesionalismo ng staff, mga modernong kagamitan, hanggang sa makatwirang bayarin, lahat ng aspeto sa Pilipinas ay nangunguna. Ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas ay isang modelo na dapat tularan ng Alemanya, sabi ni Peter Rosenberg, dating Pangulo ng German Health Insurance Federation. Nasaksihan nila ang esensya ng serbisyong medikal na may kahusayan at puso. Nang tumayo ang mga elitistang Aleman sa mga lansangan ng Bonifacio High Street, ang kanilang nasaksihan ay hindi lamang isang shopping district. Ito ay ang kahanga-hangang kakayahan ng Pilipinas na gawing isang industriya ng kultura, ang konsumerismo. Maging ang pinakamagarang shopping street sa Frankfurt ay naging simple sa harap nito. Ika-4 na araw, hapon, ang grupo ay nagtungo sa Bonifacio Global City, BGC. Sa simula, inakala nilang ito ay isang simpleng shopping trip. Ngunit mula sa sandaling tumapak sila sa mga lansangan nito, nagsimulang magbago ang kanilang pananaw. Ang BGC ay ibang-iba sa mga tradisyonal na shopping street na alam nila. Ang buong lugar ay idinisenyo bilang isang malaking espasyo ng kultura, maluluwag at malilinis ang mga bangketa at walkway na may magandang pagkakaayos ng mga ilaw at sining. Si Joachim Fischer, dating Pangulo ng German Chamber of Commerce, ay humanga sa disenyo ng mga gusali. Ipinapakita nito ang pagkakakilanlan ng bawat brand
habang pinapanatili ang pangkalahatang pagkakatugma. Ito ay mas sistematiko at mas nakaistilo kumpara sa magulong arkitektura ng Kurfürstendamm sa Berlin. Ang unang pagkabigla ay nagmula sa mga department store at butik. Hindi lamang sila naglalatag ng mga produkto. Bawat tindahan ay pinalamutian na parang isang theme park na may mga espasyo para sa customer experience at personalized na serbisyo. Ito ay isang ganap na ibang antas kumpara sa simpleng display method sa Alemanya. Ginawa ng mga Pilipino ang pamimili bilang isang uri ng libangan sa isang clothing store. Naranasan nila ang ikalawang sorpresa, ang antas ng serbisyo ng mga staff ay mas mataas pa kaysa sa mga pinakamahuhusay na department store sa Alemanya. Bawat customer ay may personal stylist na nagbibigay ng customized na payo. Ang serbisyong ito na para lamang sa mga VIP sa Alemanya ay karaniwan dito. Napansin ni Claudia Mayer, dating Pangulo ng German Fashion Association, na hindi lang damit ang kanilang ibinebenta, kundi isang lifestyle. Bawat brand ay may sariling kwento at ang mga customer ay nagnanais na maging bahagi ng kwentong iyon. Sa mga kainan, dumating ang kanilang ikatlong pagkabigla mula sa mga food court hanggang sa mga fine dining restaurant. Lahat ay maayos. Ang kalinisan ay sumusunod sa pamantayan ng Alemanya at ang lasa at serbisyo ay napakahusay. Ang bawat restaurant ay may natatanging konsepto at ambiyanse, ngunit ang pinakanakagulat ay ang paggamit ng digital na teknolohiya. Mga QR code para sa pag-order, real-time inventory check, at personalized na rekomendasyon. Lahat ay konektado sa digital. Ito ay 10 taong mas abante kumpara sa mga tindahan sa Alemanya na gumagamit pa rin ng sulat kamay. Ginawa ng Pilipinas ang konsumerismo mula sa isang simpleng transaksyon tungo sa isang industriya, sabi ni Thomas Schmidt, dating Pangulo ng German Digital Economy Association. Ang pamimili mismo ay naging isang aktibidad ng kultura at libangan. Ang pag-uugali ng mga customer ay nagpahanga rin sa kanila. Ang mga kabataan ay gumagamit ng kanilang smartphone upang magkumpara ng presyo, magbahagi ng kanilang karanasan sa social media, at makipagpalitan ng impormasyon. Ang pamimili ay hindi na isang individual na gawain, kundi isang panlipunang aktibidad. Mula sa mga walkway na nagkokonekta sa mga gusali, ang tanawin ng buong BGC ang nagbigay sa kanila ng huling pagkabigla. Daan-daang libong tao ang gumagalaw ng maayos. Ang ganitong kalaking commercial district na napamamahalaan ng sistematiko ay bihira sa Europa. Ang mga cultural performance at event na ginaganap sa mga lansangan ay kahanga-hanga rin. Ang natural na pagsasama ng komersyo at kultura ay lumilikha ng synergy. Nilikha ng Pilipinas ang isang bagong uri ng kulturang urban sa pamamagitan ng konsumerismo, sabi ni Angela Wise, isang dating ministro ng kultura. Ito ay hindi lamang isang lugar para bumili at magbenta, kundi isang espasyo kung saan ang mga tao ay nagtitipon, lumilikha at nagagalak sa kultura. Matapos ang kanilang araw sa BGC, natanto ng mga elitistang Aleman na ang kultura ng konsumerismo sa Pilipinas ay hindi lamang isang aktibidad sa ekonomiya, kundi isang sukatan ng pagkamalikhain at inobasyon ng buong lipunan. Nang magsimulang magsalita ang mga elitistang Aleman pagbalik nila sa bansa, nayanig ang buong lipunang Aleman. Ang mga pinakamakapangyarihang tao na buong buhay na naniwala sa kahusayan ng Alemanya ay nagsimulang mag-alinlangan. Sa huli, umabot sa puntong kinailangan ng gobyerno ng Alemanya na bumuo ng isang madaliang ulat. Noong unang bahagi ng Mayo 2025,
bumalik sa Berlin ang mga Aleman na naglakbay sa Pilipinas. Mula pa lang sa airport, iba na ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga taong dati may Eurocentric na pag-iisip ay nagkaroon ng ganap na bagong pananaw at nang magsimula silang magsalita, nagdulot ito ng malaking alon sa lipunang Aleman. Ang unang bomba ay pinasabog ni Friedrich Schmidt, ang dating ministro ng pananalapi. Sa isang pulong pampulitika sa Berlin, hayagan niyang sinabi, ang digital government system ng Pilipinas ay hindi bababa sa 10 taon na mas abante kaysa sa Alemanya. Nagulantang ang mundo ng politika sa Alemanya dahil ang mga salitang ito ay nagmula sa isang taong buong buhay na isinisigaw ang Germany First. Kumilos ang German media, ang Bild ay nag-headline, ang pagkabigla ng mga elitistang Aleman sa Pilipinas. Ang Der Spiegel ay naglathala ng isang serye na pinamagatang ang mga lider ng Alemanya ay natututo mula sa Asya. Ang Frankfurter Allgemeine Zeitung ay nagsimula ng isang malalim na pagsusuri sa Philippine model. Ang ikalawang pagkabigla ay nagmula kay Thomas Schneider, ang dating CEO ng BMW, sa isang pagtitipon ng industriya ng sasakyan. Sinabi niya, ang sistema ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas ay mas mahusay kaysa sa autoban ng Alemanya. Ang pagmamalaki ng Alemanya bilang isang car country ay gumuho sa isang iglap. Nagsimulang magulo ang mundo ng ekonomiya sa Alemanya. Ang mga negosyanteng nakapunta sa Pilipinas ay ibinahagi ang kanilang mga karanasan sa iba't ibang pagtitipon. Mula sa automated system ng NAIA, sa on-time na operasyon ng MRT ng Maynila, sa bilis ng sistema ng ospital, hanggang sa digital innovation ng BGC, lahat ay sinamahan ng konkretong datos. Ngunit ang pinakamalaking alon ay naganap sa sektor ng medisina. Sa isang kumperensya ng German Medical Association, pinuri ni Maria Schmidt, ang dating Undersecretary ng Health, ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Nang magpatotoo siya na ang pag-book ng CT scan sa Alemanya ay inaabot ng 3 linggo, samantalang sa Pilipinas ay natapos ang lahat ng pagsusuri sa loob ng 2 oras, nagsimulang umalingaw ang mga boses ng pagbabago sa komunidad ng medisina sa Alemanya. Hindi na maaaring manahimik ang gobyerno ng Alemanya dahil sa patuloy na papuri ng mga lider ng lipunan sa Pilipinas. Bumuo ang Ministry of Foreign Affairs at Ministry of Economy ng isang Joint Emergency Task Force. Ang layunin ay sistematikong suriin ang sistema ng lipunang Pilipino at tukuyin kung ano ang maaaring tularan ng Alemanya. Dumami rin ang mga tanong tungkol sa Pilipinas sa German Parliament. Inusisa ng mga miyembro ng oposisyon kung gaano kalaki ang pagkakahuli ng digitalization policy ng gobyerno kumpara sa Pilipinas. Maging ang mga miyembro ng naghaharing partido ay humiling ng mga plano upang agad na i-adapt ang mga matagumpay na kaso mula sa Pilipinas. Ang parliyamento sa Berlin ay nag-alab dahil sa Philippine Fever. Ang reaksyon ng mga mamamayang Aleman ay naging mainit din matapos ang sunod-sunod na ulat sa media tungkol sa mga sinabi ng mga elitista. Nagsimulang magkaroon ng interes ang mga ordinaryong mamamayan sa Pilipinas. Ang bilang ng mga nag-e-enroll sa mga klase ng Filipino sa Berlin at Munich ay tumaas ng 10 beses. Ang mga booking para sa mga tour sa Pilipinas ay tumaas ng 500% kumpara sa nakaraang taon. Ang huling konklusyon ng gobyerno ng Alemanya ay nakakagulat. Isang 200 pahinang ulat na isinulat ng Ministry of Economy at Ministry of Foreign Affairs ay pinamagatang ang karanasan sa Pilipinas, pagbabago sa pananaw ng mga elitista at ang epekto nito sa lipunan. Opisyal na isinasaad ng ulat na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa sa Asya, kundi isang modelo ng isang abanting lipunan na dapat tularan ng Alemanya. Ang nilalaman ng ulat
ay mas nakakagulat pa. Ayon sa pagsusuri, sa bilis ng pagpapatupad ng digital government, sa kahusayan ng pampublikong transportasyon, sa inobasyon ng serbisyong medikal, at sa antas ng pag-unlad ng kulturang komersyal sa lungsod, sa lahat ng larangang ito, nangunguna ang Pilipinas sa Alemanya. Partikular na inirekomenda ng ulat na ituring ang Pilipinas bilang isang huwaran sa larangan ng civic consciousness at kaayusang panlipunan. Noong tag-araw ng 2025, opisyal na inanunsyo ng German Chancellor ang isang state visit sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang isang simpleng diplomatikong paggalang, kundi isang pag-aaral na pagbisita upang direktang matutunan ang mga abanteng sistema ng Pilipinas, kasama sa kanyang delegasyon, ang mga ministro ng iba't ibang departamento at mga CEO ng mga pangunahing kumpanya. Ang isang paglalakbay na nagsimula sa pagkamausisa ng isang grupo ng mga elitistang Aleman ay nagtapos sa isang pagbabago sa patakaran sa pambansang antas na naging isang makasaysayang pangyayari.